ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 8 patay, 15 samdan, humanahulog sa pangpang ang usa ka dump truck sa Libak, Sultan Kudarat. Mga biktima halos magbanay nga gikan na malayi. Magbayaw nga lalaki patay, human gitigbas sa ilang kainuman sa Naawan, Misamis Oriental. Suspect samdan sab human natigbasan sa usa sa mga biktima. 19,000 ka mga sakop sa Safety and Security Cluster magbantay sa mga aktibidad sa Kadayawan Festival 2025. Senado may desisyon nga i-archive ang impeachment complaint bato kay VP Sara Duterte. Mga nakumpiskang limbungan matud pa nga mga timbangan sa Cagayan de Oro City LGU gipangguba aron di na mapuslan. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, ako si Orgil Relator. 8 ang patay, samtang 15 ang samdan, human mahulog sa pangpang ang gisakyang mini dump truck sa Libak, Sultan Kudarat. Ang mga biktima halos matud pa magbanay nga gikan na malayi. Aniya ang detalye. La ilaha illallah, mga taga-upi. Nanglaray na sa daplin sa kalsada ang mga na-rescue nga individual nga sakay sa usa ka mini dump truck nga nahulog sa pangpang sa barangay Christian Nuevo, Lebac, Sultan Kudarat, banda 5:20 sa hapon adlong Miyerkules. Makita sab ang padayong pagtabang sa mga biktima nga gilayong gidala sa ospital. Saysay sa usa ka residente, daw milupad ang maong sakyanan padulong sa maong pangpang nga gibana-bana nga nasa 100 metros ang gilawmon. Yung lumipad yung dump truck na blue, kay kung natagilid lang, wala hindi maulog sa bangin. Mari siyang mabangga doon sa mga bato. Ang ubang mga sakay ni ini ang nangasangit sa kahoy. May nahulog, mayroon naman na nakaano sa kahoy, kasi malalim bangin yun napakalalim. Sa tala sa Libak Municipal Police Station, anasa 23 ang mga sakay sa maong truck, lakip ang 38 anyos nga lalaking driver. Apan 8 sa maong ihap, lakip ang 14 anyos nga batang babayi ang gideklarang dead on arrival sa ospital. Samtang 15 ang samdan, lakip na ang driver. Ang mga biktima halos magbanay nga gikan sa usa ka pamalayi sa barangay Puloy-Puloy, Libak, Sultan Kudarat. Sa ilang pagpauli, na aksidente kini sa palugsong nga bahin sa kalsada. Na lost control yung brake ng dump truck. Galing sila ng Libak, uuwi na sila ng Maguindanao. So yun nga, pagka lost control, pababa kasi yun. Gilayong gitagad na sa mga kabanay ug otoridad ang mga biktima. Ginasuwayan pa kini makuhaan og pahayag. Samtang gibutyag sa PNP nga ang maong dalan nga gihitabuan, accident-prone area. Kaya nga may mga notice tayo, considering na yung area talaga, mahirap talaga doon. Kahit nga yung nakausap natin yung mga kapulisan natin na taga doon sa Libak, na pag dumadaan sila doon, careful talaga sila. Kasi kahit nga yung sasakyan mo is yung maayos, ay mahirapan ka talaga. Padayon ang paimangno sa kapulisan nga hinay-hinay lang sa padagan, ilabi na kung dili swito sa kalsada. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Gipahigayon karong hapon ang misa pasasalamat alang sa pagsaulog sa Kadayawan Festival 2025. Alas 4 karong hapon diyang gipahigayon ang misa pasasalamat sa San Pedro Cathedral sa Davao City sa pagpanguna ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Gitambungan kini sa mga Davaoenyo ingon man ni mismong Vice President Sara Duterte, mga opisyal sa Davao City LGU ug Kadayawan Festival Executive Committee. Samtang opisyal nga mag-abli ang Kadayawan Festival ug mga adlaw sa Tribal Village sa Magsaysay Park. Sa boto nga 19 affirmative, 4 negative ug 1 abstention, gipaboran sa Senado ang pag-archive sa Articles of Impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Giila sa defense team sa bise ang pagtuman sa Senado sa naunang desisyon sa Korte Suprema nga gideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment.
Aniya ang report. And so the Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law. It says the complaint is unconstitutional, is void ab initio, is violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. On that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. I so move, Mr. President. Kini ang motion ni Senator Rodante Marcoleta labot sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Niadtong July 25, dihang gigrant sa Korte Suprema, pinaagi sa unanimous vote sa SC judges ang petisyon nga ibasura ang Articles of Impeachment bato kay VP Sara o gireklara ang impeachment nga unconstitutional tungod sa kalapasan sa one-year bar rule. Si Minority Leader Senator Tito Soto III mipahayag nga hulaton ang desisyon sa motion for reconsideration nga gisumite sa House of Representatives sa Korte Suprema. I move to table the motion to dismiss. A motion to table is a higher precedence than a motion to dismiss. Nidagan og pila ka oras ang diskusyon ug debate sa mga senador. I think the operative word today, if we do decide to act on the matters, to archive. Gisundan kini sa motion sa Majority Leader nga i-transfer ang Articles of Impeachment sa archives. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva, the Articles of Impeachment in relation to case number 002-2011 entitled in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives, the same is hereby approved. Giila sa defense team ni VP Sara ang pagsunod sa Senado sa Supreme Court ruling ug i-archive ang Articles of Impeachment. Nakatutok matud pa sila karon sa pagsumite sa ilang komento agig pagtuman sa order sa SC. Gihatagan sa Korte Suprema ug napulo ka adlaw ang petitioners nga sila VP Sara ug uban pa nga tubagon ang motion for reconsideration nga gi-file sa HOR. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugan pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Argel. Duha kalalaking magbayaw sa Naawan, Misamis Oriental ang patay human gipang tigbas sa ilang kainom. Ang sospek natigbasan sab. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na dihang napalgan sa ilang mga silingan kining duha ka mga lalaking biktima nga magbayaw nga edad sa 67 anyos ug 52 anyos sa Purok Linangkayan sa Naawan, Misamis Oriental pasado alas 7 sa gabi adlong Martes. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita pa ang usa ka lalaking nagpungko gawas sa usa ka balay ug naligo sa iyang kaugalingong dugo. Sumala sa investigasyon sa Naawan PNP na ang sospek nag-edad og 48 anyos ang higala lang sab sa duha ka mga biktima. Una pa man nahitabo ang insidente, nag-inom matud pa ang sospek kauban ang duha ka mga biktima hangtod miabot sa init nga konfrontasyon. Iabot na sa punto nga pinasakitay na sila, nagsinumbagay. So tungod kay panimalay man to ni victim 1 dahil nakakita si victim 1 iya maning brother-in-law, iyang gitabangan iyang brother-in-law nga si victim 2 ug iyang tigbas si suspect nga naigo pod bahin sa iyang ulo. Miuli matud pa sa iyang balay ang suspect kinsa una lang natigbasan ug mikuha kini og duha ka sundang. Mibalik ang suspect sa balay sa usa sa mga biktima ug didto na niini gipang tigbas ang magbayaw. Dead on the spot ang duha ka mga lalaking biktima samtang nadala pa sa ospital ang suspect. Based on the investigation, wala gid ni sila yung mga away in the past, no. Siguro nakita sa tong investigador nga plainly tungod lang sa kahubog, no. Nahitabo ang maong insidente. Sa karon ana-ana sa luwas nga kahimtang ang suspect ug nakagawas na sa ospital, posible kining mag-atubang og kasong murder. Wala pa kini pahayag sa insidente hasta ang pamilya sa biktimang magbayaw. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap.
One, Mindanao. Usa ka pulis sa Davao ang nagpositibo sa paggamit og iligal nga droga. 692 ka mga personahe sa Davao City Police Office ang gipailawom sa surprise drug test adlong Martes. Gikumpirma sa DCPO nga usa ka police non-commissioned officer o PNCO ang nagpositibo sa urine test nga nagagamit og iligal nga droga. Ipailawom siya sa confirmatory test. Wala na mihatag og detalye kung gikan sa asa nga unit ang nagpositibo nga pulis. Ang maong drug testing nga gipaygayon isip kabahin sa internal cleansing efforts agig pagpangandam sa deployment alang sa Kadayawan Festival 2025. Pero yung preparation papers, documents para doon ay may paglalagyan siya. So meaning alam nila kung meron silang na-violate, particularly na during screening at nag-positive, alam nila yung kalalagyan nila. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka dump truck na dunay kargang balas ang nawad-an matud pa og preno o gidaro ang tulo ka mga sakyanan. Lakip ang usa ka pampasaherong jeep. Halos di na mapuslan kining pampasaherong jeep. Human nga gidaro ang usa ka dump truck na adunay kargang graba sa poblasyon Upol sa Misamis Oriental niadtong adlawng Martes sa hapon. Guba sab kining usa ka multi-purpose vehicle o usa ka SUV nga nakaparada lang. Sigon sa investigasyon sa Upol PNP, nga gikan sa ibabaw nga bahin ang dump truck ug maghatod unta sa karga ni ining balas. Apanawad-an kini og brake hinungdan nga mi diretso kini sa usa ka pampasaherong jeep nga paingon unta sa west nga bahin sa Misamis Oriental. Pipila ka mga pasahero sa jeep ang nakaangkon og samad sa ilang lawas apan luwas raman kuno tanan lakip ang driver. Samtang tungod sa impact naguba sab kuno ang cashier area sa maong seafood restaurant. Hinoon walay nasamdan sa mga personahe sa maong patigayon. Sa karon, aduna na kuno'y inisyal nga panagsabot ang kumpanya sa dump truck ug ang mga nalambigit sa maong aksidente. Samtang nakakustodiya una sa Upol MPS ang driver sa truck. Patay ang duha ka aktibong miyembro sa Philippine Navy human malumos samtang nagpaygayon og leisure diving sa kadagatan sa Maitom, Sarangani. Problema sa breathing apparatus ang gitan-aw nga hinungdan sa insidente. Gilayong gitagad na sa otoridad ang duha ka patayng lawas sa duha ka sakop sa Philippine Navy human nalumos sa kadagatan nga dunay kalayon gikan sa baybay og 1.2 nautical miles sa barangay Mindupok, Maitom, Sarangani banda alas 5:30 adlong Lunes. Ang mga biktima nag-edad og 48 anyos nga lalaki og 50 anyos nga babayi. Pulos kini aktibong miyembro sa Philippine Navy nga taga Sangley Point, Cavite City. Matud sa Maitom Municipal Police, nagpaygayon og leisure diving sa moong lugar kauban ang lain pa mga diver ang mga biktima. Apan napalgan nga nalang kining nga naglutaw. Gilayon kining gidala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Ginasuwayan pang makuhaan og pahayag ang kabanay sa biktima nga posible makasinati og technical problem sa paggamit og breathing apparatus ang maong biktima hinungdan sa ilang paggalumos. Ang diving, alam mo na estimated mo na kung gaano tatagal yung iyong dala-dalang breathing apparatus kung ilang minuto, 30 minutes yan or 20 minutes sa isang tangke. So alam mo na yon. Kaya mostly nagiging cause niyan is yung technical nga, yung minsan naipit yung hose, nagpapanik na sila agad. Hindi na nila alam ang gagawin. Anaasa 19,000 ka mga sakop sa Davao City Safety and Security Cluster ang i-deploy sugod karong adlaw alang sa mga aktibidad sa Kadayawan Festival 2025. Sa mga musaksi sa mga aktibidad, nagpahinumdum ang otoridad nga dunay pipila ka mga butang nga ginabawal dalon o dili bakha suoton. Aniya ang report. Let us continue to adapt or embrace the culture of security. Dito lang ta sa isa, pag may nakita magsalita. Kaya dili na to, we will not allow na naay mahitabo sa Davao City. Kini ang pahinumdum sa Public Safety and Security Office ato sa gipahigayon nga send-off ceremony sa tanang ahensya nga sakop sa Safety and Security Cluster sa Davao City nga i-deploy alang sa mga aktibidad sa Kadayawan Festival 2025. Anaasa 19,000 ka mga personahe ang i-deploy. Gihatagan o gibugaton ang koordinasyon sa tanang ahensya, lakip ang mga departamento sa mismong LGU, ug matuman ang ilang mandato panahon sa mga aktibidad sa Kadayawan. The mission is clear. The top priority is public safety and security with zero incidents.
We are deploying not just personnel, but vigilance, professionalism, and integrity. Gipahimangnuan ang publiko labot sa mga ginabawal sa tanang aktibidad. Lakip ang pagdala og deadly weapon sama sa baril ug kutsilyo, payong, ilimnong makahubog, backpack, pagsuot og jacket o hoodie, lighter, illegal nga pagsuot og uniforme sa safety and security cluster, pagdala og dili transparent nga water container, toy guns ug laser light. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Samdan ang usa ka 21 anyos nga babaeng biktima human kini misukol iyang gisuwayan og lugos o gidunggab sa sulod sa kwarto sa ilang panimalay sa General Santos City. Ang sospek silingan ra nga dunay daang gusto sa biktima. Ani ang report. Gilayong gidala sa ospital ang 21 anyos nga babae tungod sa asamad dinunggaban niini sa iyang baba, tiyan ug likod. Diyang napalgan sa mga kabanay sa iyang panimalay sa Purok Minanga, Barangay Buwayan, General Santos City, pasado alas 3:30 sa kadlawon adlang Martes. Ang maong biktima, giingong gisulayan paglugos sa 22 anyos nga lalaking sospek nga silingan rasab. Nakasulod kini sa kwarto sa biktima sanglit dili malak ang pultahan niini. Gisulod siya, nag-agi dito sa akong butika pa. Dito man akong kwarto, diretso pa subong sina. Sa portahan ginagagi kay ang wala malak kaayo kay hindi man na malak sa sulod ang iyang pinto sang kwarto niya. Gihadlok matud pa ang biktima pinaagi sa pagtutok sa baba niini sa dalang kutsilyo sa sospek. Apan misukol ang biktima hangtod nga nadunggaban kini. Abiya kawatan lang gihap kawatan ay hindi man dayo tuyo gali siya tapos amo to diretso nagano sa nagbato siya amo na nasaksak siya dumugay sila sa dalong kama. Misibat matud pa ang sospek sa diyang misyagit og tabang ang biktima. Nasayran nga ang sospek dugay na nga kursunada ang biktima. Dugay naman daw kay ang mga barkada yan nag-ingon ganiha. Dugay na daw may nakagusto sa kay kwan hindi lang daw siya kaano. Sumala sa iyan sa sospek nga wala nila kini gitaguan. Wala ako sir na itago siya. Mas naman yung makita siya kaysa itago. Apan sa gipaygayong hot pursuit operation sa kapulisan, nadakpan ang sospek nga nagtago sa mga bakawan sa baybay sa maong barangay. So dako na itong kalipay kaya atong operative sa Police Station 3 o atong City Intelligence Unit. Wala yun na kabsi sa pag-asa, bisag pila naka-target place ang ilang giadto na tumbok yun ang gitaguan sa maong sospek. Kasong rape ang gilantaw nga ipasaka batok sa sospek. Wala kini miluwat og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Doble ang gisaka sa nakolekta nga multa sa Davao City LGU sa mga misupak sa anti-smoking ug liquor ban ordinance karong tuiga. Anya ang report ni John D. Esteban. Anaa sa sobra 8 million pesos ang nakolekta nga multa sa Vices Regulation Unit sa Davao City sa mga misupak sa anti-smoking ug liquor ban ordinance sa syudad gikan January hangtod June ning tuiga. Duble na itandi sa sobra 4 million pesos sa susamang yugto sa nakalabang tuig. Ang kadaghanan mao multa sa mga nasakpang nanigarilyo sa pampublikong lugar. Sa mong ihap sa anti-smoking, ana sa kapin 2,000 ang violators, samtang ana sa kapin 600 sa liquor ban violators. Ang gidaghanon sa mga nadakpan resulta matud pa sa mas gipakusgang operasyon sa buhatan. Bitisipay na mo among operation sa anti-smoking o liquor ban. Aside from that, nag-conduct with mga visitation sa mga establishment like resto bars o bars to see to it na compliant sila doon sa ordinance. Buot usab sa VRU nga paamyandahan ang nasangpit nga mga ordinansa. Sa among proposed amendment sa penalties na magud nakabutang dito administrative ba. Ya butangan po na mo kanang kuan mga kuan dito like suspension of business permit kung ilang business na sila nag-violate, the same ang penalty. Himoon lang natin comprehensive. Comprehensive lang na mas clear siya. Panawagan sab sa VRU sa mga Dabawenyo, mga bisita o turista, labi na karong kasaulugan sa Kadayawan Festival nga magsugod sa Agosto 8,
Tumanon ang mga ordinansa. Bawal ang pagpanigarilyo sa pampublikong lugar ug magsugod 1:00 sa kadlawon hangtod 8:00 sa buntag ang liquor ban sa Davao City. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Gikalipay sa mga magtutudlo o residente sa Midsalip, Zamboanga del Sur ang tubag sa ilang kalbaryo matag mubaha sa ilang sapa tungod buhis buhay nila kining ginatabok. Mas delikado kini sa mga estudyante. Ang ilang istorya unang napagawas dinhi sa 1 Mindanao ug karon patukura na sila og tulay sa gobyerno. Aniya ang report. Kini ang palisuray nga pagtabok sa mga estudyante sa usa ka sapa nga gibaha sa barangay Pisumpongan, Midsalip, Zamboanga del Sur nga nagtrending online sa social media sa milabayng bulan. Gani una kini napagawas sa GMA Regional TV1 Mindanao niadtong Hunyo 27 ang buwis buhay nga pagtabok sa mga estudyante bisan baha. Pipila ka tuig na kini nga kasinatian dili lang sa mga estudyante apan hasta na sa mga magtutudlo sa Pisumpongan Elementary School. Dako ang ilang pasalamat tungod nahatagan na kini og pagtagad sa gobyerno. Gani nalakip kini sa agenda sa 4th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga misaad nga tabang alang kanila. Yung nangyari sa Midsalip, Zamboanga del Sur at sa iba pang mga lugar. Kawawa naman ang mga kababayan natin walang kamalay-malay na nabiktima at nasasaktan. Na pawang mga batang mag-aaral at kanilang mga guro. Sa DILG, DPWH at OPAPRO, buntahan ninyong lahat ng mga ito at suriing mabuti ang kondisyon. Sa tulong ng pamana at iba pang mga programa, ayusin at kumpunihin nating agad lahat sila. August 1, adlawng Biyernes, gipaygayon na ang groundbreaking sa itukod nga tulay sa mong sapa nga gigahinan og 60 million pesos nga pondo. Butang nga gikalipay sa mga magtutudlo og residente. Overwhelming kay sir. Actually, sukad pagay na nag-arrange me diri ganiyan ako kayla because finally for how many long years naabot na gyud og naabot lagi sa national government og immediate pagyo kayo ang pagtuba. Pat ka oras ay katabok lalong pagid ang tubig tagahawak pagid ang tubig. Muna pasalamat mi sir sa ato ang mga pangulo nga giaksyonan niya nga amuang kahimtang diri. Sa pagsusisab sa kondisyon sa lugar, gilaraw sab sa gobyerno nga dugangan pa ang pagpatukod og tulay sa maong lungsod. Nakikita natin na yung concern niya sa mga mahihirap at saka yun naghihirap na talaga nakita natin na parang take life o yung tatawag na napakahirap yung ginagawa ng mga bata. Lipay kay tangan na mianhig yung sekretary diri para makitaan yun niya ang actual situation sa mga kalsada diri. Imbis 60 million na iyang yatag, napunan pa hinuog 2 ka bridges o ni apil pag yung mga konkrete nga mga gap nga nakita niya. Efren Mamak, 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Pagpaygayon sa COMELEC registration sa lungsod sa Pualas, Lanao del Sur, gikalipay sa COMELEC Lanao del Sur tungod hapsay kini taliwala sa kainit sa bangi sa politika sa milabay nga eleksyon. Padayon gyapon ang pagdagsa sa mga buot magparehistro sa umaabot nga barangay and SK elections nga gitagana sa COMELEC. Sa lungsod sa Pualas, Lanao del Sur, gipaygayon ang voter registration sa usa ka pribadong luna sa barangay Danugan. Hinuon gipasabot sa COMELEC officer nga dinhi una ang voter registration tungod wala pa sila nakabalhin sa ilang bagong opisina nga nahimutang sa bagong munisipyo sa lungsod. Pagpasabot ni Attorney Reynold Macarambon, ang Provincial Election Supervisor sa Lanao del Sur, nga ang mga nakaparehistro karon dili una tugutan nga makasalmot sa umaabot nga VARM parliamentary elections. Hinihintay lang po namin yung approval ng request ng relocation ng office ni COMELEC dito. Kasi since nakabigay kami ng letter sa chairman, kay Chairman Garcia, so yun na lang daw yung hinihintay namin na ma-approve. Itong registration natin is hindi po sa kasalukuyang registration, hindi po natin magagamit dito sa election na ito sa BARM, kundi sa next BSKA. Parehistro po tayo yung mag-i-18 po at saka mag-15 for Disangguniang Kabataan. Wala pong transfer of registration for the information of everybody, kundi new lang po ang i-accommodate ng ating mga election officers. Aktibong pulis nga nakadestino sa Malaybalay City, Bukidnon ang arestado
Human nga nanulis sa usa ka convenience store sa Manolo Fortich, Bukidnon. Suspect giingong lubog kuno sa utang tungod sa online gambling. Ani ang report ni Cyril Chavez. Arestado atol sa gihimong hot pursuit operation sa Manolo Fortich Municipal Police Station ang 28 anyos nga usa ka police corporal 15 residente sab sa mong lungsod. Ang suspect ang gitudlong nagpaluyo sa nahitabong pagpanulis sa usa ka convenience store sa Barangay Damilag pasado alas 4 sa kadlawon adlong Martes. Sa eksklusibong litrato nga nakuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kita ang suspect nga naka-jacket og itom o gikuha ang kwarta nga gitunol sa cashier ngadto kaniya. Sa mong hitabo, nagpakaron ingnon kuno ang suspect nga mupalit og miduol sa cashier dayon pakita sa iyang armas og deklara og hold up. 12,000 pesos nga kwarta ang nakuha sa suspect. Kinsa misibat gilayon human ang hitabo. Pagresponde sa PNP, gilayon nila gisubay ang identifikasyon sa suspect og nasuta nga kabaro ra nila kini. Gipadtuan na to sila ang balay. Muli ito nga nakita na to dayon. Pagka sa pinmiro nga pag-adto pag negative man siya. Wala siya dito. Dayon mga pila ka oras na dayon ay din siya nakabot. So moto nga nakuha din nato siya. Diyang nadakpan, na-recover sa PNP ang issued firearm sa suspect nga mo'y gigamit niya sa pagpanulis. Wala na nila makuha pa ang gisuot ni Ine. Lakip na ang kwartang gitulis ni Ine. Apan, positibo kini nga giila sa cashier o lain pang mga witness sa hitabo. Samo atro sa labi na gid sa atong witness katong cashier, mo kuan gid siya nga kanagid siya nga tao. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa suspect apan daan na kini mibalibad sa PNP nga siya ang nanulis. Hinoon, gibutyag kuno ni Ine nga lubog kini sa utang sa kasamtangan human malubog sa utang tungod sa online gambling. Sa uban niya nga mga kuan labi na gyud dito sa Libuna MPS. Ang mga personnel dito mostly nag-advise gid sa yaha nga moundang na gyud sa online nga game. Online gambling. Sama sa scatter. Okay. Mo gina ako ginang gikuan gid nga siya mismo iya gid pa nang gi-confirm nga lulong gid kay siya anang scatter. Gawa sa kasong robbery nga atubangon sa suspect, siguroon sab kuno sa kadagkuan sa Bukidnon Police Provincial Office nga mapasakaan kini og kasong administratibo nga posibleng ikataktak niya sa serbisyo. Kahit pa kabaro natin sir pagka may atraso sir may nagawa na mali sir, eventually mapailan talaga ng kaso na sir. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Wellness clinic sulod sa usa ka mall sa Davao City ang giablihan sa DOH Davao Center for Health Development nga muhanyag og libreng konsultasyon ug uban pang healthcare services 7 days a week. Aniya ang report. Libreng konsultasyon matag adlaw gikan Lunes hangtod Domingo. Kini ang ihanyag sa bagong abli nga DOH Davao Wellness Clinic nga naasulod sa usa ka mall sa Barangay Buhangin proper, Davao City. Mas accessible ug convenient ang paghatag og atensyong medikal. Sanglit dili na lang limitado sa mga health center ang libreng konsultasyon. Sa aming pong paniwala, mas magiging magaan para sa mga mamamayan ang bisitahin ng mga clinics na ganito kung saan sila ay madalas sa kulang ng mga malls. Gawa sa konsultasyon, matag Lunes, dunay family planning. Martes ug Domingo, dunay HIV testing, counseling ug referral. Miyerkules ug Sabado, dunay mental wellness assessment. Huwebes, dunay nutrition assessment. Pagka Biyernes, muhanyag ang clinic o routine immunization alang sa tanang age group. Ana sa 30 ka mga pasyente matag adlaw ang makater sa maong clinic. Lahat to, wala ho tayong pinipili, all ages, all sexes, all gender, wala ho tayo. Kahit na ho hindi taga rito, sa Buhangin mismo, maaari pong mag-avail, no? Mag-abli ang clinic gikan alas 10 sa buntag sa pag-open sa mall hangtod na sa alas 6 sa gabi. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.
Maukadto ang maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo niyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa itong mga kapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibuok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.